Kumusta? Halika talakayin natin ang isang kwentong talagang susubok sa ating pangunawa. Tungkol ito sa isang lalaki na sinasabing instrumento ng Diyos, may kakayahang magpagaling at makita ang hinaharap. Ating alamin ang kaso ni Narciso Olalo. Ikaw ang naggagamot, subalit ako ang may kapangyarihang magpagaling. Wow, napakalalim ng linyang yan, di ba? Ito raw ang mismong mensahe ng Diyos kay Narciso Olalo. At sa mga salitang ito, dito nang nagsisimula ang lahat. So umpisahan natin. Sino nga ba si Narciso Olalo? Kasi hindi raw siya yung typical na propeta o santo na iniisip natin. Medyo kakaiba raw yung pagpapakilala sa kanya. Ayon sa mga dokumento, siya raw ang numero 1 instrumento na pinili ng Diyos. Ang diin dito ay sa salitang instrumento. Kumbaga, hindi sa kanya mismo galing yung kapangyarihan. Siya lang yung channel, yung daluyan ng mensahe mula sa itaas. Okay, so kung hindi siya propeta, ano pala siya? Eto na, dito nagiging mas specific yung kanyang role. Merong isang partikular na salita na ginagamit para ilarawan ang kanyang misyon. So linawin natin hindi raw siya propeta o sugo. Ayon mismo kay Olalo, ang titulo raw na binigay sa kanya ng Diyos ay calling. Parang on call. Tinatawagan lang siya kapag may importanteng kailangang iparating. Malayo sa isang propeta na palaging may dalang salita. At may isa pa siyang description. Astral healer. Ano naman to? Ang ibig sabihin daw, nakikita niya ang hinaharap. Pero, at ito yung mahalagang pero, hindi ito isang sentensya. Pwede pa raw itong mabigilan at mabago kung maniniwala at magbabago yung taong involved. Naniniwala ba kayo na nababago ang tadhana? At para raw mangyari yung pagbabago, may 3 P na hinihingi ang Diyos. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago ng mga maling gawain. At pangatlo, paniniwala na walang duda. Yan daw ang formula para sa tunay na paggaling. At heto, para sa akin, isa sa pinakamabigat na mensahe. Isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Gets nyo? Parang sinasabi na bawal yung transactional faith. Bawal yung maniniwala ka lang para may makuha kang kapalit. Dapat daw, puro at bukal sa loob. Sige, punta naman tayo sa mga sinasabing kakayahan niya, yung tinatawag na power of mind. Dito na tayo papasok sa mga kwentong medyo mahirap ipaliwanag. Itong power of mind na to, marami raw porma. Sinasabing kaya niyang magpagaling, gamit lang ang boses niya. Tapos, parang scanner, nakikita raw niya yung buong kwento ng buhay at kasalanan ng isang tao. At hindi lang yun, pati mga trahedya sa hinaharap, nakikita rin daw niya. Para bang bukas na libro sa kanya ang lahat. Para mas maintindihan natin, may isang halimbawa dito galing sa isang recorded phone call. Isipin nyo to, si Olalo nasa Australia. Ang kausap niya nasa Hawaii. Hindi pa sila nagkikita kahit kailan. At ito yung unang-unang tanong niya sa kausap niya. Minsan mahang ka magsalita. Ang sagot nung kausap, simple lang. Isang salita, totoo. At dahil sa isang salitang yon, doon na nagsimulang bumuhos ang mga revelasyon. At dito na naging mas nakakamangha. Mula sa tanong na yun, nasabi ni Olalo na nagtatrabaho yung babae sa isang opisina at tama na nasa Hawaii siya? Tama rin. Paano niya nalaman yung mga ganong detalye mula sa libu-libong milyang layo? Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Napunta yung usapan sa mga pumanaw na kamag-anak ng babae. Inilarawan ni Olalo ang itsura ng tatay niya, yung buhok ng kapatid niya, mga detaling imposible niyang malaman. At ayon sa kausap niya, lahat daw ay tumama. Ano kaya ang naging reaksyon ng kausap niya? Ito mismo ang sinabi niya. Nakaiyak ako. Nanginginig yung tuhod ko. Talagang pinapawisan ako. Imagine niyo yung pakiramdam na yon. Isang malinaw na reaksyon na para sa kanya, totoo lahat ng narinig niya. Okay, so meron siyang ganitong mga kakayahan. Para saan to? Hindi raw ito para sa sarili niyang kapakanan. Ginagamit niya ito sa isang misyon na tinatawag niyang krusada. At hindi ito bago For over a decade, nilibot na niya ang Pilipinas. Tingnan nyo, 2013 pa lang, nagsimula na siya sa Camiguin. Tapos dumaan ng Cagayan de Oro, Bohol, Pasay, Cebu, Nueva Ecija. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin daw ang gawain. At ano yung pinakamahigpit na utos daw sa kanya? Ito, huwag ninyong ibenta ang aking mga salita, ang salita ng Diyos. Isang simpleng bilin na siyang naging pundasyon ng buong misyon niya.
Dito raw makikita yung malaking pagkakaiba. Ayon sa mga materyales, si Olalo ay isang maintenance staff na ginagamit ang sariling sahod para punduhan ang misyon. Sa kabilang banda, pinupuna niya yung ibang mga religious figures na yumayaman daw dahil sa pangungulekta ng pera mula sa mga tagasunod. Sige, punta na tayo sa huling bahagi. At ito, marahil ang pinakadramatikong kwento sa lahat. Isang testimonya tungkol sa isang himala na may pangalan. Nagsimula ang lahat sa Honolulu. May isang babae, si Miss Kay, bigla na lang nabulag ang kanang mata. Emergency. Kailangan siyang operahan agad noong December 3. Isipin niyo na lang yung takot at kaba niya nung mga oras na yon. Pero bago pa man magsimula ang operasyon, may pinost si Olalo online. Isang mensahe na galing daw mismo sa Diyos na nagsasabing, "Huwag ka nang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya." Isang pangako na nakapubliko para makita ng lahat. Naging successful ang operasyon. At habang nasa recovery room na si Miss Kay, sinabi ng asawa niya kung sino yung pangalan ng nurse na tumulong sa kanya. Ang pangalan daw ng nurse ay Narciso. Yung pangako natupad sa pinaka-literal na paraan. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kapag ang isang himala ay nagkaroon ng pangalan, kapag yung banal na pangako ay nagkaroon ng mukha at katawahan, ano ang pinapatunayan nito? Isa lang ba itong napakalaking coincidence? O isang malinaw na tanda ng isang bagay na mas malaki pa sa atin? Kayo na ang humusga.